Si Tessa at ang Mahiwagang Diwata. Isinulat ni Idel L. Portalio, 3rd year BE Ed, North Sumain Campus 1. Professor Oster C. Lasa, EDD, seated North Sumain Campus 1, Dumaguete City. Sa isang maliit na nayon, may mag-asawang sina Mang Teloy at Aling Marisa. Sila ay mapayapang namumuhay kasama ang kanilang nag-iisang anak na babae na si Tessa. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamahal at pag-aaruga, may isang di kanais-nais na katangian si Tessa, ang kanyang katamaran at pagiging pasaway. Si Tessa ay masayahin at palakaibigan, ngunit hindi maayos ang pag-aasal. Hindi siya mahilig sa gawaing bahay at laging naglalaro lamang sa labas. Bukod dito, marami rin siyang kuto sa kanyang buhok at hindi mahilig maligo. Isang araw, habang si Tessa ay naglalaro sa parke kasama ang kanyang kaibigan na sina Sofia at Blair, biglang may isang diwata ang sumulpot sa likuran ni Tessa. Sa sobrang gulat nila ay nagtakbuhan sina Sofia at Blair at naiwan si Tessa. Ang diwata ay nangangalang Diwata Thalia na may dalang mahiwagang libro na puno ng leksyon sa kabutihan. Kumusta, Tessa? Ako ang iyong tagapayo mula sa kaharian ng mga diwata. Ako ang iyong gabay upang turuan ka ng mga mahahalagang aral sa buhay. Napansin ko ang iyong mga pag-uugali at nais kong tulungan kang magbago para sa iyong ikabubuti. Wika ng diwata. Ang diwata ay ubod ng ganda at may malaanghel na boses. Binigyan si Tessa ng diwata ng isang pagkakataon upang magbago ang kaniyang ugali. Dahil sa pag-aalok ng diwata ng magandang pagkakataon, nagpasya si Tessa na pakinggan ang mga aral na itinuro ng mahiwagang libro. Sinimulan niyang matuto ng paggalang sa kaniyang magulang at pagtulong sa gawaing bahay. Gayon din sa pag-aalaga sa kanyang sarili, kagaya ng maligo araw-araw upang mawala ang mga kuto. Subalit, hindi naging madali para kay Tessa ang pagbabagong ito. Sa simula, hindi niya alam kung paano gawin ang mga bagay na dati iniiwasan niya. Napapagod siya at madalas sumusuko. Sa tulong ng mga payo ng diwata at ang tiyaga ni Tessa, unti-unti niyang natutunan ang kanyang mga responsibilidad. Natanggal niya ang mga kuto sa kanyang buhok dahil araw-araw na siyang naliligo. Naging mas maayos ang kanyang asal at naging mas mapagkumbaba siya sa kapwa. Nang dumating ang araw na napansin ng kanyang mga magulang ang mga positibong pagbabago ni Tessa, mas lubos ang kanilang pagmamahal sa kanya. Ikinuwento ni Tessa ang pagtulong at paggabay ng diwata sa kanya. Lubos silang nagpapasalamat sa diwata na nagturo kay Tessa ng tamang landas. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, si Tessa ay naging halimbawa ng kabutihan sa kanilang nayon. Hindi lang siya natuto ng leksyon, kundi nagkaroon din siya ng mga tunay na kaibigan. At kasama ang kanilang pagmamahal, siya'y nabuhay ng masaya at kontento sa kanyang buhay. Tessa and the Magical Fairy. In a small village, there lived a couple named Mang Teloy and Aling Marisa. They peacefully lived with their only daughter, Tessa. However, despite their love and care, Tessa possessed an undesirable trait, her laziness and rebelliousness. Tessa was cheerful and friendly but behaved improperly. She disliked doing household chores and always played outside. Moreover, she had many lice in her hair and disliked bathing. One day,
While Tessa was playing in the park with her friends, Sophia and Blair, a fairy suddenly appeared before them. In their surprise, Sophia and Blair ran away, leaving Tessa behind. The fairy was named Fairy Thalia, carrying a magical book full of lessons in goodness. Hello, Tessa. I am your advisor from the Kingdom of Fairies. I am here to guide you and teach you important life lessons. I've noticed your behaviors, and I want to help you change for the better, said the fairy. Fairy Thalia was extremely beautiful with an angelic voice. The fairy gave Tessa a chance to change her ways. Because of the fairy's offer of a good opportunity, Tessa decided to listen to the lessons taught by the magical book. She started learning to respect her parents and help with household chores. She also took care of herself, such as bathing daily to get rid of the lice. However, this change was not easy for Tessa. At first, she didn't know how to do the things she used to avoid. She got tired and often felt like giving up. With the fairy's advice and Tessa's perseverance, she slowly learned her responsibilities. She got rid of the lice in her hair because she bathed daily. Her behavior improved, and she became more humble towards others. When the day came that her parents noticed Tessa's positive changes, their love for her grew even more. Tessa told them about the help and guidance of the fairy. They were very grateful to the fairy for teaching Tessa the right path. After all she had been through, Tessa became an example of goodness in their village. She not only learned her lessons, but also gained true friends. And with their love, she lived happily and contentedly.